Susan, Yeah, may ilan na tayong tinuturing na bahagi ng kanilang pamilya ang mga alagang hayop. Nako, totoo yan, Kuya Kim. Dapat lang naman din na talagang gawin natin para miyembro ng pamilya. Iba rin kasi yung saya at nakakatanggal ng stress ang pag-aalaga sa mga ito, di ba? Pero mga kapuso, alagaan din natin ang sarili para magbigay din ang alaga na kanilang kinakailangan. Yan ang kwentong ilalam ni Bernadette Reyes. Nagsimula sa isa, naging 2, 3, hanggang sa umabot sa 63 ang alagang aso ni Maris at asawang si June. May mga dogs po na neglected, mga abandon, meron pong nasasagasaan para hindi po namin kaya na basta na lang po silang talikuran. Samahan mo pa ng 19 na pusa ang kanilang fur family. Karamihan po sa kanila, mga galing sa sementeryo yung mga cats. Tapos yung iba po, kalsada, tabing kalsada. At don't forget ang kanilang human baby na si Fidel. Ang dami! Nangyari! Na magsimulang mag-rescue ng mga aso at pusa si Maris. Kahit buntis, hands-on pa rin siya sa pag-aasikaso ng kanyang mga alaga. Sa katunayan, kasama ang kanilang mga alaga sa gender reveal. Di ba pag part ng family dapat kasama? Kaya po naisip namin na sila na lang po yung mag-gender reveal, lalo na po at yung mga ibang relatives naman po namin malalayo. May ilang tutol umano sa pag-aalaga ni Maris na mga hayop habang nagbubuntis. Sinabi nila, ang dami mong aso, lumayo ka na, dapat di ka nag-aalaga. Ako naman po ay siguro may limitasyon, pero yung iwasan sila ng tuluyan, hindi ko po magagawa yun. Kaya hindi lang triple ang pag-iingat niya pagdating sa mga alaga, sarili at sa batang kanyang dinadala. Hugas ng kamay, lagi, alcohol, tapos ligo agad. Tsaka po yung mga vitamins, yun, nakatulong din po naman. Nitong Mayo ay pinanganak ni Maris ang kanyang panganay na si Fidel ng ligtas at malusog. Hindi man matutumbasan ng saya na naibibigay ng mga alaga gaya ng pusa, may nakaambang panganib daw ito, lalo na sa mga nagdadalang tao. Gaya na nangyari sa celebrity at first-time mom na si Iza Calzado. Ibinahagi niya sa kanyang social media na habang pinagbubuntis ang anak na si Dea, noong nakaraang taon ay nagpositibo siya sa impeksyon na toxoplasmosis. Ang toxoplasmosis ay nagmumula sa Toxoplasma gondii. So it is a single-celled parasite na nakakaapekto sa all warm-blooded animals. Nabubuhay ang itlog ng parasitiko sa dumi ng pusa at kontaminadong pagkain. Pero mas delikado ang toxoplasmosis sa mga nagdadalang tao. Kasi yung buntis, parang immunocompromised din sila, katulad ng mga may sakit. Medyo mahina ang panglaban nila sa mga ganyang infeksyon. Ang sintomas nito, lagnat at pananamlay. Nalalaman lang kung positibo sa toxoplasmosis sa pamamagitan ng blood test. Maaaring malabanan ang toxoplasmosis sa tulong ng mga gamot kung hindi pa malala ang impeksyon. Ito kasing parasite na to, nakakatawid sa placenta. May mga nakikita kaming mga linear echoes, parang echogenicity, calcification sa brain, sa liver, at sa spleen. Pwede maapektuhan yung paningin, yung pandinig, tsaka yung mga CNS function ni baby. Pwede yan na magkaroon ng mga seizure disorder. Ang pagkakaroon ng mga pets sa family ay hindi siya dapat maging hadlang if you want to have a baby. Ang kailangan lang natin is we have to know kung ano yung mga kailangan nating pangangalaga para hindi tayo magkaroon ng mga zoonotic potentials o yung mga sakit na pwede nating makuha sa ating mga alagang aso at pusa. Hanggat maaari ay huwag maglinis ng litter box ng mga pusa ang mga buntis. Kung hindi maiiwasan, dapat naka-gloves, yung impermeable na hindi makakatawid sa kamay yung mga itlog doon na nasa dumi. Siguraduhin na malinis sa mga alaga kung lalapit sa inyo at inyong baby. Sa pagbuo ng pamilya, hindi kinakailangang may masakripisyo. Sa tamang pangangalaga, pwedeng lumaking sabay ang inyong fur at human babies ng malusog at ligtas. Ako si Bernadette Reyes at yan ang kwentong dapat alam mo.